Bang Ilonggo. Please. Ayun, magandang araw po sa lahat nating mga kababayan. Siyempre po, Happy New Year po sa inyong lahat, sa lahat nating viewers dyan. Thank you so much sa inyong suporta. So sana wish ko sa bagong taon nito mga kababayan ay magandang pangangatawan sa ating lahat at wala tayong sakit bago matapos ang taon nito. So ito po mga kababayan, meron lang akong i-share sa inyo. Tingnan nyo to. Sino ba yan? Kilala nyo ba yan? Kala ko nga wala na yan eh. Buhay pa pala yan. Mga kababayan. Akala ko nga tinubuan na ng talabayan sa dagat. Tingnan nyo yan. Kilala nyo yan, mga kababayan. Si Harry Roque pala yan. Tingnan nyo yung mukha mga kababayan. Stress na stress. Hindi makalabas sa bahay nila. Stress na stress. Kasi pag lumabas sa bahay nila mga kababayan, nyari, dadaputin yan. Hinahanap na ngayon yan eh. Kaya nagtatago. Nasa ibang bansa daw yan mga kababayan eh. Kaya ngayon naggagawa sa social media mga kababayan. Tingnan nyo. Sabi niya itigil nyo na yung pamimigay ng bahay na mukhang bahay ng aso o plywood. Kasi mga kababayan, sinasabi niya, yung mga pinalabas ng mga didiles, namigay si BBM ng yero at saka plywood, mga kababayan, kahoy, ginawa ng mga didiles ng fake news. Yung mukhang kulungan talaga ng aso yung mga kababayan, yung nilagay nila. Pero hindi naman plywood yung nakalagay dun sa dingding, mga kababayan, kundi mga tabla. So, hindi yon mga kababayan. Pero alam nyo, napakalaking bagay yun para panimula sa mga kababayan natin na salanta ng bagyo. Kasi nasira, natuklap yung mga yero, nasira yung mga dingding. So, napakalaking bagay yun, yung binigay ni BBM. Ngayon, sinasabi yun ng mga didilis, tapos itong si Harry Roque, na mukhang kulungan daw ng aso. Buti pa nga si BBM, kahoy at saka yero ang binigay. Nung panahon ni Dugong nyo, ano nangyari sa Bagyong Odette? Diba, ang binigay lang niya, ng niyog, trapal, pangsamantala, at yung iba, nang lilimos sa daan dahil sa walang tulong at hindi agad sila natulungan ng gobyerno, 5 araw na nakalipas. Si BBM, meron bang gano'n na nangyari? Meron ba nagsalita na nanglilimos sila dahil wala silang makain? Nung panahon ni Dugong nyo, sa Bagyong Odette, tingnan nyo yan, mga kababayan, nung Bagyong Odette, nanglilimos ang mga kababayan natin sa kalsada. Eto, 1 week na, walang tulong mula sa gobyerno ni Duterte, hirap na, gutom pa. Yung panahon ni Duterte yan, Bagyong Odette, mga didiles. Sasabihin nyo, yun lang ang binigay ni BBM. Ito pa, mga kababayan, yung mga yero, ang binigay lang ni Duterte nung panahon niya, pangsamantala, lang muna, niyog, saka mga kababayan, trapal, yun lang daw muna ang pansamantala, sabi niya. Kasi, awan ko kung anong naisip nun. Kay BBM ngayon mga kababayan, meron bang ganon? Mahilig kasi kayong mga didiles, maghambing sa amo nyo, pero, hinahambing nyo yung bagyo na mahina lang na tumatama nung panahon ni Duterte. Pero yung Bagyong Odette na talagang maraming namatay, hindi nyo hinahambing kay BBM. Yung Bagyong Odette na grabe ang namatay at maraming kababayan natin ang naapektuhan ng bagyo na yon at marami sa mga kababayan natin ang lilimos lang sa kalsada. Ayaw nyo kumpara kay BBM kasi mapapahiya ang amo nyo. Sasabihin ni Harry Roque, ikaw Roque, ano ba ang nagawa mo nung panahon ng Bagyong Odette? Roque, ano bang naibigay mo? Ano bang naitulong mo? Ang pugo, palaguin ang pugo dito sa bansa. Palaguin. Yung ba yun? Umuwi ka ng Pilipinas, harapin mo ang kaso mo. Kung talaga ka walang kasalanan, harapin mo yun. Huwag kang magtago. Dahil pinapakita mo lang na guilty ka, at talaga may kasalanan ka. Naging protector ka ng pugo. Ganun lang yun. Kasi nagtatago ka eh. Si Dilima nga, inakusahan nyo. Pero inarap ni Dilima yung kaso niya. Na ngayon, pawalang sala. Mga kababayan. Tapos sasabihin nyo, kasalanan ni BBM na nakalaya si Dilima. Kasalanan nyo kasi inakusahan nyo, mahina ang sinampan yung kaso kasi wala kayong mapatunayan. Wala kayong ebidensya na nagpapatunay kay Dilima. Kaya, mababang kaso lang ang sinampa nyo. Dapat yung sinampa nyo, yung panghabang buhay na pangkaso kay Dilima para hindi makalaya. Ngayon, nakalaya dahil nga mga kababayan, walang kasalanan.
napatunayan dahil nababa rin ang kaso na sinampa nila tapos sisihin ng mga didilis si BBM. Sino ba talagang may kasalanan? Sino ang nagkaso niyan? Diba yung amo nyo? Mababa kasi ang kaso na binigay nila. Kaya nakalaya at kulang sila sa ebidensya na magdidiin kay Dilima. Di ba? Ito pa, mga kababayan, iyak na naman kayo dito. Kay Representative Colonel Boycita, mga kababayan. Ano? Ayan, nakikita nyo yan? Ayan, babasahin ko para marinig nyo. Mga didiles, huwag kayong mag-skip. Panoorin nyo at pakinggan nyo to sa sabi ni Boycita. In fairness, sa administrasyon ngayon, Marcos, hindi kasing korap ng dati. Hindi kasing korap ng dati. O ibig sabihin, mga kababayan, hindi kasing korap ng dati. Mga didiles, sa administrasyon ni BBM, hindi kasing korap ng dati, mga kababayan. So, in fairness, dito sa administrasyon nito, litis hindi na kasing korap ng dati. Dati korap talaga. Ngayon, yung budget ng facilities ng building ay na-utilize at properly. So, nabibigay ng maayos yung mga budget sa building. So, dati daw, mga kababayan, mga siguro ang ginagawa, chap pa bago makarating doon sa proyekto. Di ba, nabalitaan nyo ba yung sa Biliran, sa Iloilo, Malon-Alon? Ano yun pinagawa yun parang nirehabilitate, mga kababayan, pinagawa yun nung panahon ni Duterte. Sa Isabela naman, nakikita nyo rin ba sa Isabela, mga kababayan? Ganun din. Hindi rin madaanan ng mga sasakyan dahil sa substandard ang pagkagawa, mga kababayan. No? Hindi maganda ang pagkagawa, kaya hindi rin madaanan ng mga sasakyan. Ginawan pa yun ng budget ulit para lang madaanan. Ngayon, nadadaanan na po ng mga motorista at four wheels, mga kababayan, dahil pinagawa ulit yun, mga kababayan. So, another budget na naman. Diba? Ganun nasasayang yung pera ng panahon ng amo nila. Nasasayang lang yung pera at budget pera ng taong bayan. Dahil sa mga ganun na substandard na paggawa nila ng mga proyekto. Sabi mismo yan ni Colonel Boycita, mga kababayan, ni Representative Colonel Boycita. Mga didiles. Kala ko ba sinasabi ninyo Duterte yan? Ay, meron pa pala akong isi-share sa inyo, mga kababayan at mga ka-BBM natin dyan. Isa na naman sa mga pinapakalat ni, ni Sotsot ba to? Sotsot? Isasot o Sotsot? Ayan. Ito, mga kababayan. Kasi, meron tayong meron ngayon balita na mangungutang ho si BBM, mga kababayan, na mahigit 600 billion. Mga kababayan, tingnan nyo to. Sabi ni Sasot, mga kababayan, okay lang naman mangutang kung ang dahilan ay to build new structure, pero kung mangungutang kayo dahil sa pinang-ayuda nyo, pera ng taong bayan. Sabi ni Sasot, mga kababayan. So, okay lang din pala, mga kababayan, na sana sinabihan nyo din yung tatay ninyo. Na okay lang sana na mangutang kung natatapos ang proyekto. Kasi ang laki ho ng inutang ng amo nyo Ano yun? Sila lang pala may balak mangutang. Sila lang pala pwede mangutang. Ganon kalaki. 7 trillion mahigit ang inutang. Kay BBM, maliit lang yan. Pero nagbabayad doon si BBM ng inuutang niya. Mga didiles. Kahit nangungutang ho si BBM, nagbabayad po siya ng inuutang niya. Nung panahon niya, 7 trillion. Ano ang nangyari doon? May nabawasan ba ni Conti nun sa mga utang niya? Wala. Tumaas na tumaas yung utang niya nang naupo na si BBM. Kasi wala ding budget na iniwan kay BBM, mga kababayan. Kaya lumago yung utang. Dahil sa pagtaas din ng dollars dito sa bansa. Isa din yun sa pagtaas ng utang ng utang ng bansa natin dahil sa tumataas yung dollar dito sa bansa natin, mga kababayan. So, ibig sabihin yan, Sasot, hindi lang yung tatay ninyo ang pwede lang mag-utang. Hindi porke mangutang ho si BBM ay ilalagay ho dun sa ayuda. Mga kababayan,
mangungutang si BBM para doon idagdag doon sa mga proyekto at iba pang pangangailangan ng bansa. Hindi ho doon sa ayuda na sinasabi nyo. Meron na pong nakalaan doon para sa mga tupad, mga kababayan. Na alam natin na makakatulong naman yon sa mga kababayan nating Pilipino na mahikaho sa buhay. Ano ba problema doon sa ayuda? Ayun nga namimigay din ng ayuda, galit sa ayuda yung amo nyo, pero namimigay ng ayuda. Ikaw talaga, sut-sut. Talagang pangalan mo palang sut-sut na no? Sul-sul ba? Sul-sul. Diba? So ito naman guys, meron din akong isi-share sa inyo. Ewan ko na lang talaga. Kilala nyo ba yan? Ewan ko si Manong kung nagpapatrending o ano Pero mga kababayan, yung sinabi niya, basahin ko. Sa panahon ni Duterte, walang hold-upan, walang adik, walang patayan doon na nangyari. Mga kababayan, maniniwala ba kayo? Mga kababayan, halos oras-oras may nababalitaan tayong natutumba, namamatay. At nung panahon na yun, pandemic, meron nga, mga kababayan, kahit nakakatakot mga kababayan, ay meron pa rin mga kababayan natin nakakagawa ng mali. Dahil wala silang makain, wala silang pera, dahil nga mga kababayan, lockdown, mas marami ngayon ng mga kababayan gumagawa ng pagnanakaw, gumagawa na lang ng mali kasi sa walang makain, dahil naka-lockdown, kasi sa mamatay sa gutom. At hindi nyo ba alam, Manong na halos oras-oras may namamatay nung panahon ni Duterte. Kaya nga, umabot ng 30,000 po. 20,000 ba yung namatay dun sa AGK? Kabilang na yung mga nadamay kung panahon niya. Tapos sasabihin nyo, walang namatay. Ano yun? Yung mga namatay sa AGK? Kwento lang? Ano yun? Balita ho yun Ewan ko na lang talaga kung saan ang galing si Kuya. Galing Mars siya, muha dito sa Earth, muha dito sa Pilipinas. Kasi, sabi niya wala daw patayan. Tulog ata ito mga kababayan So, ayan po mga kababayan. Ito yung ninaiyak ni Harry Roque mga kababayan na binigay po ni PBBM sa mga nasalanta ng bagyo. Diba yan Tingnan nyo yan. Yero, kahoy, plywood, tsaka pako. Kompleto ang ibinigay ni BBM sa mga nasalanta ng bagyo, yung mga nasira yung bahay para panimula. Yung panahon ninyo, yung bagyong Odette, makita nyo nga kung anong binigay ng tatay ninyo. Okay, i-vlog mo nga kung anong binigay ni Duterte nung panahon niya. Pakita mo nga rito, i-vlog mo nga kung anong ibinigay niya nung panahon nila. Ang galing yung pumuna sa ginagawa ngayon ng administrasyon, pero hindi nyo kayang punahin yung ginawa nyo dati. Diba? Kayang-kaya nyong manira, pero yung ginawa nyo dati, diba? Kung ano-anong pinamimigay nyo lang. Buti nga kay BBM, ganyan Yero, kahoy, at saka plywood. Tapos may pako pa, kompleto. Sasabihin nyo, kulungan lang ng aso. Ba't di nyo tingnan kung anong nagawa nila doon sa mga nasalanta ng bagyo na binigyan ni BBM ng ganyan? Hindi nyo ma-vlog kasi mapapahiya kayo. Diba? Sa mga paninira ninyo. Si Harry Roque, wala ka naman na itulong Ano naman na itulong mo nung panahon ng Odette? Wala ka naman na itulong. Yan. Sampal sa inyo yan kung ano yung administrasyon ngayon bilis sa pagtulong sa mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong. Yung panahon nyo, isang linggo na, wala pa rin ayuda na natatanggap yung tao. Isang linggo na, wala pa rin silang tulong mula sa gobyerno nung bagyong Odette. Diba? Ngayon kay BBM, na nakikita na mabilis ang aksyon ni BBM, ngayon wala tayong nababalitaan, diba? Yung mga nadadaanan ng bagyo na nagre-reklamo na wala silang natatanggap. Diba? Nung panahon nyo, meron. Kasi Harry Roque, ang galing mo mamuna, gawain pala ninyo dati yan Siyempre po, maraming salamat at magandang araw po sa inyo lahat. Happy New Year po sa lahat.